yung mga nagpapatakbo ng ating bayan ay siya pala ang mga nagpapahirap sa ating inang bayan. At yan po ay pinangungunahan ni Pangulong Bongbong Marcos na masugpo po, mga bossing. Kaya wag kayong aarte-arte mga DDS na kesyo para sa bayan kayo. Tapos galit na galit kayo kay Pangulong Bongbong Marcos dahil yung mga iniidolo ninyo ay nasasagasaan. Daming po na, Opo. alam mo yan, binatikos ko si Marcos. 2 years mahigit. Hindi tayo nag-uusap. Maisog ako. Hindi tayo nag-uusap noon. 'Di ba? Tahimik lang kami. Maisog ako, di ba? Maisog ako, wala kaming tao. Linangaw. Laging linalangaw. Nagpunta pa ako ng Hong Kong, linangaw. Ako ang Nakita ko nga sila, 'di ba? Si Morales may hawak na papel dito, nasaan ang 20 pesos na bigas. Tapos dito naman sa kanan naman, ang sabi naman ni Morales is magpa-drug test ang Pangulo. Nakita ko, pero mag-isa lang ho siya nun. Siyang mag-isa lang. isa ng EDSA Friday group. Alam ko yan. Nilangaw. Bakit ngayon maraming tao? Ibig sabihin, funded. Tapos ito, yung kay Kiko Barsaga, walang tao ulit. At akala niya nakaisa siya. Kasi meron lumabas na nautakan daw niya si John Vic, si SILG John Vic Rimulya. No. Alam ko lahat. Alam na ni Sec John Vic. Lumalabas pa lang siya ng aristocrat ng restaurant na inform. Paborito kong yan, restaurant. Nung kami ho ay mga bata, doon kami dinadala ng aking ama. Diyan po sa, ano bang tawag doon? Malapit sa Luneta yun eh. Yung kahabaan ng, diyan sa Maynila. Yung aristocrat diyan. Naku, dinadala kami diyan lagi. Kung si Sec John Vic, paalis na po siya. Hindi po siya tumuloy dyan sa gate 6 sa Forbes. Nasa Dasma gate po siya. Kaya nagulat siya. Siya ang nagulat. Na-surprise siya. Ang dami palang pulis sa loob ng Forbes. Kaya umuwi na lang na maaga. Nagagalit si Banat Bay doon kay pangalan nun? Kay Kiko Barsaga Di ba Ma'am Janelle Vanderhurst? Nagagalit. Bakit daw? Kasi sisigaw-sigaw ng iaalay ang buhay tapos ang aga-aga daw umuwi. Parang hindi daw makatotohanan, sabi ni Banat Bay. Di ba Ram J. Negros at Ma'am Delia Rosario sa Malate, Boss Mark? Oo, doon. 200 plus na police, iba pa yung nasa labas. Grabe. Kaya binaktoyo ko siya. Doon nagalit na sa akin ng Sara Army. Nag-send na sa akin ng message yung intel ko na pinapatrabaho ka na, ililiquidate ka. Na-trace ka na nila. Basta pagdating sa lugar mo, kung may security ka talaga dyan, huwag magpapapasok ng tomboy, ng lesbian militar. Okay, oo. Yun ang Yun yung kakatay kay Mami Pebs? pinadala nila. Pero may security ka na, Mami Pebs? Wala. Wala pa. Delicates. Sana ay mabigyan ng security, no? Ingat ka, ha? Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo sa message ko, sasabihin sa'yo. Correct. Meron kasi ako mga bagay na hindi pwedeng sabihin. And, kasi doon sa ibang content mo, pati si Chabit is gusto kang ipasabi, ipapatay? Oo. Kasi ang alam niya, nasa Pinas ako. Okay. So ano yun, nakatanggap ka din? Nilabas ko lahat. Pinasa ko lahat ng ng illegal niya. Naka-documented lahat yan. Pinasa ko lahat. Kung ano yung mga illegal niya. Sabi ni Ma'am Janelle Vanderhurst, lalo't walang kahit short speech man lang si Kiko Barsayan, biglang alis sa venue at naglaro ng computer games. Totoo. Diba, nasaan yun yung alay ang buhay? No? Alay wang gusto ko ang sabihin na sa sa social media, kaso nga lang merong mga hindi dapat sabihin dun eh. Oo. Naintindihan ko. Pero Mami Pebs, baka gabi na dyan sa iyo. Ingat ka, ha? No, basta papuntahin mo sila sa sa TikTok mo. TikTok, nandun lahat ng buong istorya. Nagulat ang mga tao. Trending siya sa TikTok. Ako nga, kala ko alam na namin lahat. No? Kasi siyempre, as a vlogger, inire-research namin lahat. Nagulat ako dito sa mga sinasabi mo. Ingatan lang lahat. Diversion lang yung kay Kiko. Okay.
pampagulo. Yung People's Power, alam nilang hindi sila mananalo dahil wala ng Duterte. In-explain ko lahat doon. Ano lang yon, yung pampagulo para makapasok yung suicide bomber. Wow. Hoy! Iyan. Sandali lang. Hindi, nakalimutan ko na. Kasi ito ko talaga, pinag-usapan namin. Ayan, naalala ko, ang sinasabi dyan, para sa tingnan nyo yung mukha nung daig pa si Roque, yung mukha nung vlogger na nandyan. Sinasabi dyan, para doon sa October 31 daw ho, mga kababayan. October 31 na pinaplano na gagawing rally. Narinig nyo ho, meron daw papapasukin na suicide bomber. Oh. Diyan sa iyo, ingat ka ha. Oo, basta papuntahin mo sila sa Sa TikTok mo. TikTok, nandun lahat ng buong istorya. Nagulat ang mga tao. Trending siya sa TikTok. Ako nga, kala ko alam na namin lahat. No? Kasi siyempre, as a vlogger, inire-research namin lahat. Nagulat ako dito sa mga sinasabi mo. Etong ingatan lang lahat. Diversion lang yung kay Kiko. Okay. Pampagulo. Yung People's Power, alam nilang hindi sila mananalo dahil wala ng Duterte. In-explain ko lahat doon. Ano lang yon, yung pampagulo para makapasok yung suicide bomber. Wow. Iyan yung October 31, di ba, na sinasabi mo? Hindi lang yan. Hindi mo alam, kaya simula ngayon hanggang October 31, paunti-unti gagawa sila ng rally, ganyan. Lilituhin nila ang Malacanang. Okay. Kaya sabi ko, dapat nakasarado yung mga pwedeng pasukang gate at super sila dapat check kahit may staff pa yan. Kasi ang sabi sa akin ng Intel ko, lahat pati mga nagtatrabaho sa Malacanang dahil maraming ahas sa Malacanang. Talagang kailangan ilalabas ko yun, lahat ng binigay ng Intel sa akin. Ilalabas ko lahat. Para malaman nilang totoo sinasabi ko. Opo, nako. Delikado ang Pangulo pala, ano? Delikado siya, hindi lang yon. Kung hindi siya bababa, uunahin papatayin ng mga anak. Grabe naman. Damay Yes. pamilya. Damay pamilya. Yun ang ni Pulong. Walang nga si Pulong. Mananaksak nga, di ba? Walang nga. Ganyan sila sa Davao. Hindi ko puli na lahat Pero ganyan sila. Alam niyo naman sa Bisaya, yung ubusan ng lahi. Oo, grabe. Akala ko dati pa yung mga ubusan-ubusan ng lahi, pero talagang Hindi. exist pala ngayon. Kasi hindi nila matanggap na hindi mapalabas si Digong. Oo. Pero yun yung pinagmumula nila. Yun ang pinaka.